Sa ato ang pinaghiusa para ni Sara, mayong adlaw sa inyong tanan. Dul-dul na rabagyod ang eleksyon. Ayaw jud mo pag hinay-hinay diha kay ang atong kontra busy kayo sa ilang kademonyo. Kaning atong organizations makadala tag mas daghan og tao kung sa serbisyo pud ta sa atong mga kaingod or neighbors. Mao kana nga ang akong advice ninyo, ayaw mo anang kita-kita raman pod nagkita. Kinahanglan pag nag-meeting ta natay plano kung unsa may atong community work. Kay kung natay community work, mas daghan pag yun tang ma-recruit nga mag-Sara sa 2028. Salamat kaninyo. Nya basta fight lang. Fight for your country. Fight for Sara Duterte in 2028. Attorney Rowena Guanzon po ang inyong lingkod. Nakakalungkot yung narinig kong balita tungkol sa nangyayari sa Senado. Yung ilang mga senador ay talagang hindi na talaga boboto for the acquittal dahil yung kanilang mga kaso sa ombudsman ay talaga namang ginamit na sangkalan, ginamit sa arm twisting, ginamit as leverage para hindi sila bumoto for the acquittal. Kaya nakakalungkot at hindi na natin pwedeng sabihin na ang pagboto ngayon sa Senado ay by principle, no? Hindi na. I mean, talagang ginamit ang pwersa ng gobyerno para lang hindi mabigyan ng pagkakataon na isubmit ni VP Sara Duterte ang kanyang sarili sa mga botanting Pilipino at ang mga botanting Pilipino ang magdesisyon kung siya ba ay karapat-dapat na maging Pangulo. Sinira na nila yung tao tapos wala pa rin silang tiwala dahil lalong lumalakas si Inday Sara, di ba? So kailangan nila talaga gawan ng paraan. Natatakot sila sa kanilang accountability sa mga ginawa nilang pagnanakaw. Kaya ngayon halata na 3 taon nagnakaw, nag-ipon ng pera na gagamitin para sa susunod na eleksyon. Walang improvement ang Pilipinas, walang mangyayari sa Pilipinas dahil iyan na lang ang tututukan nila. Katulad ng kanyang tatay nung nakaraang mga taon, pinahirap ang mga Pilipino para bilhin ang mga Pilipino pagdating ng eleksyon. Kaya nakakalungkot. Kung gusto natin ng ganyan na naman ang mangyari, manatili tayong nakanganga at manatili tayong tahimik para manalo sila. Kasi pag tiningnan mo yung sitwasyon, doon tayo papunta. Papunta tayo sa isang gobyerno kung saan pahihirapan ng todo ang tao para pagdating ng eleksyon, tatanggap na lang kahit magkano.